na sa Ginoo ang akong pag-meditate, akong pagmuni-muni sa pulong sa Dios. Muna'y kalipay sa kanang isa. The meditation of my heart. Ano man? Ang heart man gud mo'y butangan sa meditasyon. Kung usa itong ginahuna, doon na interaction na ito sa heart. Dito na niya ipundo. Dito na niya ibutang. Una, every time na imong gamito ng pulong sa Ginoo, matingalan ka, magawas na sa imong baba ang mga pulong sa Ginoo. Amen ba? Una, dili mo niya, dili mo gawas, dili mo bulag sa imong baba ang Word of God. Pag na mga precision, praise the Lord, mawagin siya ang gikan sa Ginoo. Pero magawa mo nga wala meditation kay walay nakasulod sa kasing-kasing. Mo man si David, ingon si David 119 verse 11. I have hidden your word in my heart so I might not sin against you. Ako gitipigan ang imong pulong sa akong kasing-kasing. Aw nako dili makasala pa ako kanimo. Ano man? Gikan sa pagkadungog niya, iyang ginawa pag-ayo. Huna niya pag-ayo. Ini mo katapan, huna pag-ayo ang word of God. Huna ba? Huna pag-ayo. No. So, Nagiling heart, tingol pa sa Jeremiah chapter 17 verse 9. The most deceitful things in the world is our heart. Ang pinakamalimbungon, pinakadautan nga butang sa kalibutan, walay lain ang heart. Amen. Ang heart mo pinakadautan. Oo. Pero babasa o makita na sa Ginoo, kung ang atutan sa Ezekiel, chapter 11 verse 19 sa Ezekiel. Para maklaro ka na today, saan na to siya. Kaya dili lang tapay yung heart na dito na tayo. Mauna din siya. Ezekiel chapter 11 verse 19. Siya. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. Okay? Ang Diyos mismo magbutang sa atong kasing-kasing, pulihan niya atong kasing-kasing para butangan niya siyang pulong. Dili pwede ingon niya, now I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Kuhaon niya itong mga batoon kasing-kasing. Ang batoon ng kasing-kasing, ingon ni Jesus Christ sa parabol niya sa Matthew chapter 13, kung sugod ka sa 3 ito sa 10. Ingon ni Jesus Christ, ang stony ground, ang batoon ng kasing-kasing, maminaw na siya sa pulong sa Ginoo. Malipay siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Malipay siya. Pero tungod kay batoon man, pag abot niya, naimuingon sila, kinsa man to? Ay, nagbagusta ni me. Lupalin mo ang relihiyon. Ang uban anak kay kasabaan nila, kung kaya na kasabaan, ang uban anak, dili na amigohon. Ilang i-block sa ilang Facebook, kay nagbalin ng relihiyon. Ingon din si Jesus, tungod kay bato nila kasing-kasing, pagkadungog nila sa mga discouragement, pagkadungog nila sa mga critics, tungod sa pulong, mamiya sila. Dili sila dili maistakan sa Word of God ilang kasing-kasing. Kung malipay sila maminaw sa Word of God, kay Word of God man. Malipay sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Maminaw sila mag-study, maminaw sila pag may magwali sa simbahan. Kung tungod kay ilang kasing-kasing bato, dili makagamot ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Amen ba? Amen. Una nga, ingon niya, butangan niya o undivided heart and put a new spirit in them. Pag ingong new spirit, muna siya ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit magod, pag naano na siya, dili na siya ibutang itong batoon ng kasing-kasing. Limpyuhan siya sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Muna gingon niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Nga ang atong kasing-kasing, mauni siya ang temple sa Holy Spirit. Si Jesus Christ, isunod siya sa temple. Pag sunod niya sa temple, iya siyang ginunduan ng temple. Kaya din sundan sa Espiritu. Ato pa, dili mag-ipon ang Espiritu Santo diha sa usa ka kasing-kasing sa tao, kung ang kasing-kasing sa tao dautan o ugaw. Amen. Pagkasasala. Butangan na niya, gawat sa Ginoo, butangan niya ang Espiritu Santo. Mao niya ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit naa siya wisdom ihatag sa tao. Muna mo push kaniya para mutuman sa kabubuton sa Dios. Kana siya ang Espiritu Santo, mao na siya ang magtabang sa iyang pag-ampong ato sa Ginoo. Romans chapter 8 verse 26. Ang Espiritu Santo magtabang siya, mutabang sa pag-ampong. Ang Espiritu Santo gi-describe ni Jesus Christ as helper. Unya ang Espiritu Santo ingon ni Jesus sa 14 sa John 14 chapter 26. Ang Holy Spirit mao mugiya kanato ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ang Holy Spirit mao mo-comfort nato kung ano na problema. Sa ito pa, wala na tayo lain pangitaon pa. Atong dawaton ng Espiritu Santo nga gisaad sa Ginoo nga ibutang sa atong kasing-kasing. Amen. Ang atong kasing-kasing mahimong unod. Buti pasabot anang unod kana bang unod, mas mang nang unod. Walay bukog. Kanang kasing-kasing nga unod, walay bukog. Oh, wala.
Parang mas dali ako i-interpret na siya. Okay na, ibutang niya, i-remove niya ang kasing-kasing nga batoon. Diya sa ilang mga kasing-kasing batoon kasing-kasing. Amen ba? Amen. Hallelujah. Amen. Ikaduha, ay katulo na. Ano siya din? Dapat na sa meditation na. Psalms 119 verse 99. Okay. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your scriptures. Sa New King James, decree. Okay, decree. Pag iyong decree, para tang, okay, presidential decree. Walay mo baliban ay. Panahon ni Marcos sa una, ang wages sa una, wala paging RTWPB. Iyong pa nila, kanang RTWPB, ready to wear, panty and bra. Iyong nila. Dili na maging regional. Ang kang Marcos sa una, gitawag og presidential decree. Increase across the board. Walay mo kumpanya na mayon na. Mo petition pa nito kanang motion for reconsideration nga i-lower ang decree. Dili na pag decree man god ang tao, ang mga company dili na sila maka-apilar, dito na implement. Post na siya, meron na siya. Okay, state decree sa asa to decree ana. Ang sa version ng decree. Is-miss siguro wala ba decree na? Decree. I have more insight. Ayun siya. Mas daghan ko og nakuha mga insight kana bang murag wisdom ba insight. Ano na ba? Sabot na mo mga professional insight. Kato dili professional sabot na mo basta ka insight mo na siya. Kana bang naake makutlo. Daghan makutlo imo siya. I have more than insight than all my teachers. Gapaminaw to sa atong magtutudlo, gapaminaw to pastor. Pero ingon pa niya, for I meditate on your scriptures. Mas daghan patag madawat, mas daghan patag matun-an kaysa atong nadunggan sa atong mga magtutudlo. Nga naman, tuat na nag-meditate kanunay sa Word of God. Kung sa may atong i-meditate, kung wata gabasa, wata ganimo, kung sa may atong i-meditate, kung wala tayo dinita sensitive sa pagpaminaw sa bulong sa Ginoo. Butangan niya ang espiritu, ang usa ka nato, aron kanang espiritu may mutabang ka nato sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung kita lang, what ay mahimo ingon ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Nakinahanglan mo Holy Spirit, nga mutabang ninyo muna ang gigamit dito ng adjective, helper. Katama ba ko, adjective na? Helper, di ba? Helper siya, magtatabang siya. Ang uban na counselor, ang uban nga version. Na-counselor, na-counsel na to. Na mutabang sa ato. Na mugahid sa ato. Amen. Amen. Okay. Ato ta sa second division. Second division na. Second division. Ano na rin? Meditate. Okay. Kabalikon. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Sa to ba, ang meditation mo na mo post para mahimutang obedience. Amen? Ito sa Ecclesiastes chapter 36 verse 26 to 27. Ecclesiastes. Sorry. Wala may 36 Ecclesiastes. 1. Ezekiel. Ecclesiastes, tama naman na sa 12. Okay. Ezekiel chapter 36 verse 26. Ezekiel. Isa. Tanawa ka niya pagkasulti bagay na sa 11:19. Maura. Pero nato atong diwason na sa 27. I will give you a new heart. Tagaran po tagbagong new heart. Bago pa, new pag yun. And put a new spirit. Okay. Bago na po yung spirito. Kini ato espiritu karon, gitawag ni siya og breath of life. Kani ato espiritu nga sa ato. Kuning kahuyop sa Ginoo para naa kay kinabuhi. Kunya kini espiritu mo ni garigor sa tibok nimo pagkinabuhi. Siya ang gabutan og nay dayarin niya kanunay imong gisulti, imong gibuhat, imong ginauna siya gisulti kanunay. Kaning niyo pag ingon niyo bako Holy Spirit na siya gyapon na Holy Spirit butan niya. Okay, siya. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. 27. Nara diyan sa 27. Ayun siya.
I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Kita no? Siya karon ang insult karon mo patuman sa imo, mo convict sa imo nga wala ka katuman. Pagkatao ka ni gabuhat og sala, wala katuman sa kabubuton sa Ginoo niya, wala conviction sa Holy Spirit. O naay conviction pero i-ignore niya. Problema gina sa katako. Ingay mo katapat ay problema ang Ginoo. Ay, Diyos, aging problema ang Ginoo. Atong Ayaw problema ha. Ayaw problema ang Ginoo. Kaya siya karon siya cause you to walk in my statutes. And you will keep my judgment and do them. Sa tuba dili usad daghan. Amen. Buhaton siya ang muhupos sa ato para buhat kita sa kabubuton sa Ginoo. Pag dili ta mubuhat sa kabubuton sa Ginoo, naay conviction nga iyang ipasibaw iyang mga mensahe niya sa mga dreams, sa mga revelation, diya sa mga circumstances. Siya ang gabuhat anak para kita gyud buhat sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Amen. Amen. Okay. Deuteronomy chapter 26 verse 16. Siya. This day the Lord your God commands you to observe these statutes and katong decrease ato daw kita tanaw. Dai bisyo. Dai bi. The Lord your God commands you this day follow these statutes and laws. Carefully observe them with all your heart and with all your soul. Akhirnya dia obedience sa obedience sa Ginoo. Ang requirement na kanang kinasingkasing. Ini mo katapan. Kinasingkasing din ang obedience. Dili nang magsunod sa Ginoo, compliance lang ang tuman sa Ginoo. Sampo lang. Ako nagtunto ko din sa tarinay sa mga ga-preach din ni wali na. Napisit na nako ang uban nga. Gawali na ito, hindi na istoryahan. Kaya igong maguna mo nga, dili kinahanglan nga kanang muhatag ng bersikulo, murag extemporaneous preaching nga, kanang bersikulo ipawali, kaya dili pa may mga expert, katuon pa man sila mismo may mag-prepare sa ilang iwali. Kaya ilang na istadihan, ilang na i-meditate. No? Ilang na i-meditate. Karon, ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, nag-require na siya o kinasingkasing na pagsugot. Ano man? Sa pagwalay bang dunay 3 types of preaching. Ang ikaw pa dala, kung nag-impact ka nila. Una, gitawag na siya o expository. Ilagay na ko explain para tablakan. Ikaduha na, gitawag na siya textual. Una na, gitawag topical. Okay. Kanon ko ka testimonyo nga, ang best kay ngawali, kung ikaw pat, ang best kay ngawali, nga ang bersikulo, ang pulong sa Ginoo nga imong iwali, na experience nimo. Maraming ko ka, kani, ingon ang Ginoo, muna itong pasahon, palitan, iwala na ito ingon ang Ginoo, i-meditate nimong pulong sa Ginoo. O niya, bubuhat ka sa kabubuto sa Ginoo. O niya, uswag ka sa imong mga panaw. O niya, gawali ka ani. O niya, katestimonyo ka, gagapangayo ka sa imong pamasahe. Daghang kagbayron ng utang. Kulang ang imong kwarta. Na-apply ba na nimo ang pulong sa Ginoo? Nagtestimonyo ka sa wali, nga dili mo. Diba? Muna nga, pagwalay sa pulong sa Ginoo, pagtumas sa kabubuto sa Ginoo, nag-require na siya og kinasingkasing buti pasok i-meditate og maayo. Hunaon pag-ayo, hinuklugan og maayo. Kanang intig yung pag-ayo, kanang bukiton yung pag-ayo ang mga mensahe ba? Pagkitaon dito ang mga mensahe nga pa iwali. Na may man na ang wali nga. Kana bitang wali bitaw nga compliance lang. Ang compliance nga wali, daogon na ng testimonyo. Mura ba og nagwali siya sa testimonyo o niya reference niya Bible, dili na mao, baliktad na siya. Ang insakto nga wali, ingon ani, pag ubi sa Ginoo magwali, ang pulong sa Ginoo may foundation sa tanang wali. Ang imong backup, ang imong testimony nga sino sa imong iwali. Dili kay nag-isgot kag prosperity o niya ang imong kahimtang dili makita sa nga gi-prosper. Baliktad na siya nga wali. Compliance na siya nga wali. Nagwali ka nga, mupanayon, be courageous. Unya, ikaw ka, talagsara ka mo simba, talagsara ka mo itong permit. Luya ka, wala na apply ang wali. Kasi
Sabta na daw. Una isa, nagkinahanglan, nag-require sa wali. Gawin mo ko. Kamong mga Kristohanon nga dili apil-apil sa ministry. Wala mo yung ministry, wala mo apil-apil sa ministry. Dili ninyo ma-appreciate ang inyong pag-alagad sa Ginoo. Ang ato anak kahadlok na lang nga maimpirno. Di ba? Mahadlok na lang tanggap, simba ta kay maimpirno mo tani kalakihan eh. Basi mo balik ang Ginoo Domingo, ba biling kita rapture eh. Pero kung ikaw gani, ga-appeal ka, ga-involve ka, sugot ka sa Ginoo, ga-involve ka sa ministry, ma-appreciate di mo nga ang Ginoo namuhat sa imong kinabuhi. Magmanifest ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga naman, ang imong kasing-kasing ubidi sa Ginoo. Nga naman, na espiritu ang ibutan sa Ginoo, nga muubig ka. Kitang tanan na anang spirit, kaya niagi na taan ng retreat, niagi na taan ng gahom sa Espiritu Santo, niya na ta sa dispensation sa Holy Spirit. Pero kung imong i-ignore ang command sa Ginoo, imong i-ignore ang mga revelation sa Ginoo, imong i-ignore ang conviction sa Ginoo sa imong kinabuhi, hindi malasas kinabuhi. Malasas kinabuhi. Pabita na, ako na ba itong nawalan itong ayat na nivel? Walin ako na ano? Sunday. Walin ako na Sunday, ng ayat na nivel. Ikaw na Ginoo. Ikaw ba siya, is easier for a the camel to enter the eye of the needle than a rich man to enter the kingdom of God. Mas sayong pa ang pagsulod sa camel sa lungag mata sa dagom kaysa dato nga. Abi ko ba nag-idiomatic? Dili man rin idiomatic. Sa Israel di ay naay gitawag eye of the needle gate. Para sa apa na lang sa internet sa mga wala pa naka kanang ay naa lugar sa Israel nga ang kanang sulod anang musulod ka sa eye of the needle, ang sulod ana gitawag na nilang holy place. Kasi sa una na may temple, outer court, holy place, holy of holies. Tulo man to ka division. Kana siya lugar dito, gitawag og eye of the needle kay walay makasulod nga mananap, dili tugutan nga mananap musulod dito. Unya irisulod nimo gamay kay siya unya porma na mata gamay ang dito sa imong tikangan, unya padagpag din sa tunga, unya ara na po paggamay. Murag mata ba? Murag batas iring. Murag batas iring basta taob. Pero kung matagal sa iring lingin, punas na siya. Tinuod na siya, dili na pamahiin. Ambot na ilang mata. Murag na ang iring pareha na sa husky ug mata. Ang husky makita kini mura siyang vampire, buti pa sa taob na siya. Pero pa na ang husky, murag paging mata, dingin kay ba? Na ayop anidel, ana na siya. Una nga, masayon pa daw ang camel, kadi man napasudan sa camel, pero ang camel kabalo na muluhod, mulakaw, kay kung sakya na muluhod, magay na, mo anak. Ingon pa ni Jesus, ang camel kaya mong musulod anang eye of a needle kaysa tao. Na kung ang Kristohanon, wala anak. Wala anak. Bumitay ko, kamong mga dato, na yung mga baristani, kung nga, may gusto diyan. Kamong mga dato, abin ninyo, no? Bless na gid kayo mo ano man dili na mo maggrabe pangitas kwarta matong simbahan wala na mo kay na may kwarta na may balay nasakyan na ana abi ninyo bless kayo mo ano man may mga miyembro sa simbahan maningkamot sila kada adlaw wala trabaho para makasuporta sila mga pamilya pero makita nako gadto sa prayer meeting gadto Bible study gadto sa prayer gadto sa mga birthday kano ta birthday wala man sa Una kamu mga dato, bisan pa katong simbahan, di mo mga dato. Kamu mga dato nga unta, mag-adto na mo dito kana mo sakyanan, hayahay kaayos tanan. O tumong simbahan dili mo mainitan kay aircon. Dagan dili mga membro nga paningkamot pa kada adlaw, hala paningkamot yo, paningtiil pa ng uban. Para lang yung maka-income, para lang yung makabuhi sila pamilya. Unya naningkamot pag alagad sa Ginoo, naningkamot ato prayer meeting, naningkamot pag ato sa mga drum prayer, ato sa mga bisang asa, aron sila madasig. Unya kamo Ginoo mag-provide ang tanan. Sa Abin nyo, nganong good success, pamilya mo ha, nganong good success ang gibutan din eh. Egon siya, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Ngano na may good success? Kaning good success, alam sa mga Kristohanon nga nag-alagad dito sa iya. Good success ang tawag ana. Pero kung ang tao gani, way klaro mag-alagad sa Ginoo, dili na sakto nga success, tanawagin nato. Psalms 73 verse 1 na sugod. Gusto na ko na Bisaya, na mo volunteer diha Bisaya, aron paspasan nato ni.
Ano may Bible na Bisaya? Bisaya, may Bible. Sabi. Di na ito, hindi siya panita si Tagbaw. Hindi ka matagbaw, sige o. Interpret, awan, buban. Psalms 73, verse 1. Kaya ha? Sa'yo na to ha. Una siya ang bad success. Bad success na siya. Yung sa din eh. Sa pagkabatuod, ang Diyos maayo kayo sa Israel. Bisan kanila ng mga ulay o kasing-kasing. Diba? Amen? Apan alam ka na ko daw, idalinas na ang akong mga tiil. Diriyot na akong mahiligas ang akong mga lakang. Kaya nasina ako sa mga... Pwede sundin mo na naka-screen na ta. In Diyos niya, sige. Kaya nasina ako sa mga mapalabi-labihon sa diha nga natanaw ko ang kauswagan sa mga dautan. Kay walay mga kahapdos ang ilang kamatayon, apan hinunua ang ilang kusog nagapadayon. Sila wala sa kalisdanan ingon sa uban nga mga tao, ni sila gihampak sama sa ubang mga tao. Busa ang mga palabi-labi maingon sa kwenta sa ilang mga liog. Ang pagkapanlupig nagsulob kanila ingon sa mga bisti. Ang ilang mga mata nagabudlat sa katambok. Hindi ka na mata sa katambok. Grabe ka kiniga. Talingin sa katambok. Grabe ka kiniga presyon. Ang ilang mga mata nagabudlat sa katambok. Grabe po do. Sa pagkaling ka presyon ka. Ang ilang mga mata nagbudlat sa katambok. Ang anaa kanila labaw pa kaysa itagbo sa pangandoy sa kasing-kasing. Di ba? Nagayubit sila o diha sa kadautan na naglitok sila sa pagpagdaw-daw. Na nagsulti sila sa mabetason. Ginapatungan nila ang ilang mga baba ngadto sa kalangitan. O ang ilang dila nagasuroy-suroy lata sa kayutaan. Tungod ni ana ang ilang katawhan mingbalik dinhi o ang tubig sa usa ka kupa nga puno sa gititi nila. O sila nagaingon unsaon sa pagkahibalo sa Dios o aduna bay nakahibalo sa hataas piyamot. Aniya karon kini mao ang mga dautan o sanglit anaa kanunay sa kasayon sila nag-uswag sa bahandik. Diba? Naguswag sila sa bahandi ang kadautan. Sa pagkabatuod, kawang lamang ang akong paghinlo sa akong mga kasing-kasing, asang kasing-kasing, o ang paghugaw, paghunaw sa akong mga kamot sa pagka-inusintik. Bawadaan sa paglaog kay sila nagbalaan, nagbatarong. Pobre pamarino sila sa mga dautan. Tanawa ha? Ingon siya. Kung nag-ingon paunta ako, magasulti ako niini. Aniya karon ako nagmabudhion sa kaliwatan sa imong mga anak. Sa diha nga nagauna-una ako, unsaon ko sa pagkahibalo niini. Okay. Kini nakahapdos kaayo sa buhat alang kanako. Hangtod nga miadto ako sa balaang puloy-anan sa Dios. O nagpamalandong sa katapusan nilang sa ilang sangputanan. Sa pagkabatuod gayon, gibutang mo sila sa mga dapit nga madalug. Gisalikoy mo sila ngadto sa kalaglagan. Di na lang ito tiwasok, di na lang kaya. Malangit ta. Nakita ninyo? Ang Kristohanon, good success. Ang mga dautan, bad success. Tanawa mo karon ang mga makita nimo sa palibot nato i-mention ang mga ngalan. Bago kay mga sakinan, daghang kay mga negosyo. Pero tanawa mga project, wa pa gani agi. Kita ninyo ni dinhi? Wala pa na turnover, nagabuak na. O, wa pa na turnover, nagabuak na. Karon rampant na kayo ang pagkadautan sa kalibutan. Sabi na makita nimo, kawuswag sila. Ang pangutana, mao ba sa business pastor nga kita mga tungkol kay malangit ta pobre kita dili kay mo ang ingos Bible magtarong sa pangalaga sige na muswag kita. Amen. Amen ba? Amen. Muswag ka mo siya naamoy kauswagan. Okay?
1 Samuel chapter 15 verse 22. Na, wala panahon na nga si Samuel, inisan na sa Ginoo, inisan siya ni David. Unya, nialibay kini si Samuel, King Saul, si King Saul. Kasi kay ingon sa Ginoo, pinagi kang Samuel nito ba King Saul? Ingon siya. Samuel said, "Has the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifice as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hate than the fat of rams." Ito siya. Ang Ginoo ba malipay kung malipay ba ang Ginoo sa imong mga halad? Malipay ba ang Ginoo kung magdala kasi imong offering dinhi, magdala kasi imong tithes o sa pang offering? Malipay ba ang Ginoo ana? Unya ka disubi ka sa Ginoo? Sa dili. Dili. Nagdala kasi imong halad dinhi, nagdala kasi imong tithes, unya ka disubi ka sa Ginoo? Dili na siya. Ingon niya, to obey is better than sacrifice. Kuna si Solomon nag-ingon dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, "Careful to go the house of the Lord, to listen is better than your sacrifice." Ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mas importante ka sa imong halad. Mo bitaw sa diha nga si Jesus niya ato sa temple, niya nakita niya dito ang mga pariseo, mga uban mga tao naghatag silang tithes, naghatag silang offering. Ingon ang Ginoo, "Woe to you mga scribe and Pharisees, mga hypocrites, mga maparuningtik pakaruningnon tamo. Laliman muna kung ingon kang tithes giver, grabe ang Israel. Gatayad sila sa ilang income, gatayad sila bisan lamas ingon sa Bible. Tingali kung nay tanlad, ihap pila ka dahon sa tanlad na ikarpulo iyang ipanglain. Tanan lamas, himbaboy na, sabot mo himbaboy na. Mura na sa sibuyas, pero herbal na siya. Kaya ibutang sa lana, bumot kayo. Napay ganda, dili ng ganda ka nagwapa. Unya napay anis. 23. Napay anis, napay kumino, kanang kumino ng kaila, pero kanang anis, sagol na sa puto, pati humuwata. Anis, nila, "Woe to you, scribe and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of men." And anis, ano? And comment, abot ang comment. Di ba sana comment nga katong comment ka sa Facebook? "And have neglecting the matter of the law, justice, mercy." Bukat magana siya pero dito sa kwan, inaybe, sana siya. Justice, mercy, and faith. Inaybe. Justice, mercy, and Important. faith. Okay, important ganyan kapatid. "What are your teachers of the law, the Pharisees, you hypocrites, you gave a tenth of your spices, mint, dill, and cumin." "But you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness." O faith na sa Injil na. Ingon rin siya, tanawa, "You should have practiced the matter without neglecting the form." Balik sa New King James. Ingon siya, naghatag mo sa inyong tithes, pero nawala man ang inyong kaluoy, nawala man ang hustisya, nawala naman inyong pagtuo. Dapat unya buhaton ninyo nga walay pagsalikway aning tulok. Wala giniglik ang tulok. Para ba kayo ibang magkawin nga nawala gid dili kita patama. Ang importante mo simple kita pala walay tithes. Binugok sa sila pagsabot. Binugok na sa inyo yung katapan na pag binugok. Ay, dili ta magbinugo ko, George. Kay Bible nag-ingon man no. Basahan ko pa kayo, panuha pa kayo ba? Kaya mura man nagbasihan sa ubang mga preacher nga dili na daw karon panahon sa tithes. Ingon niyo, dapat buhaton, bilisayon ito pa kayo ha. Alaot ka mo mga presyong mga eskriba. Naghatag ka mo sa mga tanan ikapulo sa inyong abot, sa inyong lamas, sa inyong kumino, sa inyong anis, sa panangguban din ha, ingaw man niya. Pero gibiyaan man ninyo ang importante nga butang. Amen. Sa may importante, ang justice, ang mercy, ug ang pagtuo. Dapat buhaton ninyo dapat buhaton ninyo ng tithes, pero ayaw kalimtin ng tulong. Ana ba pagsabot dili kay o kana lagi tuloy buhaton katong tithes wala na. Bugok kina sa klase ka tayo. Ini ang katapan. Ay pag binugok mo. Ayaw magbinugo ko. Dili ta magbinugo. Binugok ka siya.
Ha? Nakakawag balot? Nakakaon ng balot, mga nabugok. Oh, nabalot. Tama din, balot, naibugok, nabalot. Okay na? Okay. Sige, ako na rin basbasan. Kaya murag, nindot na siya. Isa, to obey is better than sacrifice. Buti pasabot. Dili na pasabot nga, one-sided ka. Kanira kung gustong buhaton, kini akong kalimtan. Dili na pwede. Buhaton ang tanan nga walay pagbiyak sa uban. Okay. Ato na ta sa third division. Ang third division, prosperity na. Okay. Ang resulta sa success, ang resulta sa meditation, mupos siya sa pagbuhat. Amen ba? Mupos siya sa pagbuhat. Pa! Kanya muna rin kami result. O siya resulta. Kanang success, kanang prosper, promise na sa Ginoo. Pag iyong kag successful, pag iyong kag successful o prosperous, result naman na siya. Amen ba? Amen. Ang success o ang prosperity, ang prosper, saan? Pag iyong prosperity, result na siya. Kung tapos naag yung resulta ang atong pag-ubi sa Ginoo. Amen. Amen. Yan ay mong katapat, mo resulta gilagay ang atong mga binuhatan. Resulta O, dyan resulta lagi gilagay. ang binuhatan. No? O, resulta gid ba? Okay, Deuteronomy chapter 6. Verse, ay, manamanig, kung ibasa naman nato ni. Manamanig, Deuteronomy 29, verse 9 na lang. 29 verse 9. Ayun siya. Therefore keep the word of this covenant and do things that you may prosper in all that you do. O prosper gibon kanili, prosperous. Kung imong buhato na siya, ayun siya, muuswag ka. Amen. Muuswag. Dili mo kunuhod. Muabante, dili mo atras. Amen. May babaw, dili may lalong. Yes, Lord. Kung atong buhaton, kung ang Holy Spirit imong paminaw pagayo, nga bubuhat yun sa kabubuton sa Ginoo, muuswag ka. Ang kauswagan ng gisgutan din dili lang material. Dili lang ni gisgutan din financial. Ang kauswagan ng gisgutan din in general, tanang aspeto sa imong kinabuhi, sa imong pag-alagad sa Dios, muuswag ka sa imong spiritual, sa imong material, sa imong physical. Amen ba? Amen. Involved na pananitan, daghang kang kwarta. Daghang kang kwarta kaya niuswag ka material. Kunya, wala na kay klaro kung basag Bible, wala na klaro yung ampo-ampo. Ano yung gina-ampo-ampo? Ampo. No? Ang Holy Spirit kaya ngon, pag ampo, yung ka kapoy, sabot dito ng Ginoo, kapoy ko sa trabaho. Abi niyo, niabot ang panahon ng mga pilat sa semana to ako gisya sa inyo. Danabi sa panahon ba nga, hindi mo kampo. Lain na ba niyo makasugod ka nga, dili ka kampo, at masunod, magbana na lang puta. Inar ko niyo katapat, ay kipanag-anan na. Hindi kita magpanag-anak. Ay, panag-anan na, gimanan ka na ginawa. Sabi na nag-anod. Ay, sa panahon ba nga, Kapoy-kapoy. nagtabuhon niya ba? Trabaho rin na, agaso, magkukugan sa'y, kaya na ko Di nga. magpalabi ba? Di ba pa kapoy-kapoy? Maikog naman lang gini sila nga magtanga-tanga kay api na magpumasa dito. Maikog naman lang gini sila dito nga maglikod-likod kay katrabaho magiko. Ikaw pa ni pastora. Kap, ang imo bitang dako na duty. Kundi pa sa ko magpakita-kita sa kutiin. Sa patusan ko manarog pantalonan. Na kung siguro kanila lang sweater, sa ko sweater akong naong ang puti na dinhi ang itom na dinhi kay mo makita sa adlaw. Kami kalo, dinalingin. Kundi ako ning trabaho kay magmanon bukan sa tabang sa Ginoo. Magmanon talaga siya. Dinabot ko sa kalaay ba? Ako yung gagawin. Inom na lang ko kanang pakatulog kay sige ko na siya nasa sa trabaho sunod. Anak niya. Ang anak ko dahil magkana sa balong, anak magkana sa balong. Saya mabuti pa 100,000. Sige ko na una. Dabot di sa punto ng murag. Lain ako. Ana na ko. Ana di ko ba? Sa panahon sa kalaay, kining panahon na mo ni panahon ipaligabot ako magulong ko sa Ginoo. Kaya ko galit ko iswag sige ko lakaw ikan ito ni the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Balik pa siya. Kani bitaw. Para mo na rin absent Domingo. Merong ulan absent Domingo kausa, pagkasunod bulan absent kadua, ato na kausa na sa bulan kada communion ra. Panaray na siya kay anaron kasi yawa na.
Anaron ba? Bitik-bitik ko kasi ako, karang bitaw, karang. Timos, kaya pala mong timos, butang taga. Kunya, makita mo tilapia o kanang salwa niya. Tanaw niya, binibirahon ba? Yung sunod ng tilapia, sunod na lang. Ano po, kalusog na ito sa kanagwan. Ba, ano na naroon ta? Paunan ta na sa panas, anak kalaay, kakapoy, suwit, paunan. Ayaw sukot, anak. Muna, ang Bible kay Ingon yun, ang factor ini, don't be discouraged. Be courageous in all English Bible. Be courageous, be strong, and be courageous. Buti pa sa mga kanang strong, courageous, kumana sa Ginoo, dili nagikan sa Ginoo, anay part sa Ginoo. Pero kita yun ang inisin, anak, gusto ko kay, naa naman ang spirit ng gihatag sa Ginoo. Naa naman ang tabang ng gihatag sa Ginoo. Kita naman lang ang manikamot, anak, kay uban ang Ginoo kay kita, magtubal ka sa pagpangalagan sa Diyos. Amen. Amen. Ingon niya, whatever you do, therefore, pag-iyong therefore, conclusion. Amen. Conclusion, kami mag-imong may position paper sa kaso. No? Mag-imong may mga bylaws. Therefore. Okay. Therefore, keep the words of this covenant and do them, that you may prosper in all that you do. Kasi sabi gusto mo suwag? Amen. Ay, lagi mo gawin niya. Gawin dili ka buhat sa kabubuto. Sige na, wala po na. Huwag magsilbi ng imin. Hindi na ito mabraya pag ginawa ng imin. Pareha ko nang, kesa mo sunod sa Ginoo. O, ano mo sa Ginoo? Sabi ko man, wala namin mo imin. Wala mo sunod sa Ginoo. Bakit? Diba? Kasi ko sa Ginoo, wala effect ng imin. Ang iyo sa Bible, pag follow me, tindog. Ikaw, sunod sa Ginoo. Action speaks louder. Usahay ba ka ng mga wali sa'yo na ito nga, murag bitaw, mutulirit sa mga tao, mutulirit, no? Na, asa ka nitong, ito mong dapat doon ay nagsimba dito ba nga? Nagsimba dito sa laing simbahan, sa dito sa Tanabaw. Siya nga, lain, ang pastor ito, ano naman? Ay, kanabang mura ba o? Kanabang, kung makasala ka na, magawa nang makasala, magawa na kung makasala. Eh, mayo mo na ginaw ka sa wali, kanabang, ang wali mo yung pasigo sa imo ba, para hindi ka mahiyubos, ikaw, kahiyubos na lang, kahiyubos. Basta kayo buwalay, ikaw pulong sa Ginoo, wow, kung mahiyubos. Tanawa ka na ako, i-example sa inyo. Dini sa simbahan, dini, itawag na ako, ipatubang na ako, nagila sila talaga, ibandong na ako, tubangan nila. Tanawa ilang kinabuhi karon, hindi na ako isuldayan, ilang kinabuhi. Ang ilang kinabuhi karon, timbong ko. Grabe, suwag sila mahiyo. Ano man, gidawat nila ang disiplina, dawat nila ang word of God, dawat nila ang kanang sa kanila kanang rebuke sa ila. Dawat nila. Pero tanawa ka nitong mga kinabadlong na to, niya, nanibat, nangahiubos sila. Tanawa lang kinabuhi, wala na. Compromise na kayo ubat. Compromise na. Pero kato nagpabilin din ng mga wise, kaya mo may sa Bible. Proverbs chapter Teach the teach 9, wise. Proverbs Be wise. 9. Ito siya, do not correct the copper. Ay, nabi na. Do not rebuke a maker or he will hate you. Rebuke a wise man and he will love you. Proverbs 9:8. Diba? Asya. Marami ka nang amin-amin. Unya, wala yung gabon sa, dali gabon sa kabubuto sa Ginoo. Ay, di mo silbi ng amin. Di mo silbi ng amin. Okay, pala yun. 28:11. Deuteronomy gabon, 28:11. Makita ko naman, kaya ako tayo. For the Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crop of your ground, and the land which shall you father. Okay? Saan ang Ginoo? I will grant you abundant prosperity. Pag iyong prosperity lang, okay, uswag. Pag iyong abundant, grabe na siya. Amen. Grabe na nakakaswagan. Kadagay. Amen. Amen. Ang imong sakyanan, wala imong sakay sa uban, wala imong ride. Abi niyo pagsugo sa ministry. Ang among sakyanan, usa lang ka pick up katong sa Talico, bisyo, katong ako muntika. Mura na yung na mo. The rest anak, motor, gamay, napagi mga bike. Okay, natay bautismuhan, magpabautismo, asa magkanapit. O dito ta, kasi dito sa Papili. Pastor, uban may, ayaw uban na ba niya, kaya kami. Bilin uban, katong importante, katong mo kanta, katong mo dibautismuhan, katong anak. Magmotor ko ban. Kailangan sa una. Ito ta dito sa dagat, dito ta mag-outing, dito ta mag-kuhan na. Kung sa may sakyan, pangin kamot mo makasakay niya. Iya ta sakyan na, makasakay na din, mauray pang iko. Anak. Pero karon igsoon,
Karon, sakyanan, may manakay sa uban. Ato lang sa nay mapatyano, di mag-video dito. Ihapon na yung Pinoy makaya sa pinta po sa kwan, sa multicam. Pero karon, na itong isuon nga namatay, pag video nito, wala na nisakay sa uban, tungos karaghan. Sasakyan na sa NCLC. Muna salamat sa Ginoo, kaya handa ng parkingan nila. Amen. Amen! Amen. Ayos kaya na ito, parking na, sa simana. Nirigo ko na tungkol sa Ginoo. Maraming mga ako multicam sa una. Para kita na ako na anes ulo sa 32 katuig. Pero pag mamastor na ako, 7 years lang, na aking portioner. Wow. Wala ko rin ako sa sarili, tungkol na kaya ang Ginoo akong nagtuman ko sa Ginoo. Pakingon sa Ginoo. Sige na, suki na ang big ministry. Kulor ha? Saan ang big ministry nun? Ako yun, Lord, ako yun. Sige na. Sige. Kaya kung dili ko ubi, Lord, wala na. Kunting ka rin ako, magpabilin. Salamat sa Ginoo. Payat pa si Ma'am M sa unang daw. Ubi sa Ginoo. Itak na. Abundant prosperity. Hindi mo katapat abundansya. Abundansya nga kauswagan. Ayaw mong tuuan ng magkakuan mo na sa Facebook nga the most dangerous preaching, prosperity preaching. Ayaw mong tuuan na. Okay, ingon ang Bible, life and death is in the power of our tongue, and who loves it will eat the fruit of it. Gano'n isulti ko karon ay kauswagan, anihon ninyo ang kauswagan. Amen. Amen. Dili ko musulti ninyo discouragement, dili ko musulti ninyo pobre. Nga naman, kung unsay mong gawa sa bumaba, ang akong baba extension sa baba sa Ginoo. Ang akong kamot extension sa kamot sa Ginoo. Pag musulti ko gikan sa Ginoo, ako nang giampo sa Ginoo. Bumitaw dili ko kapakasubay usahay dinhi sa akong mga outline kay naman gapaminaw ko sa Holy Spirit nga gasulti sa ako sa isulti. Amen. Amen. Gapaminaw ko. Hallelujah. Na kung dili ta mo kwan, dili ta mo tuman Deuteronomy chapter 28:47 tayo ta alas 50 ani lang. Kana lang, pila lang dia atong 47 28:47. Ikaw siya. Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Tanawa na ginawa. Ipanalangin ng ta para ta mo alagan sa iya. Unya undang yan ang pag-alaga. Natas kauswagan, walay klaro ng pagsibo, walay klaro ng pag-alaga, walay klaro ng meeting, walay apil mo mga Bible study. Yun siya, sa time na ikaw Joshua, kunya wala ka, serve sa ako. Mubita akong pag-ampo, Lord, kini nga sakyanan, magamit sa pamilya, magamit sa ministry. Di gina ko na ibulag. Basta ako mo dedikar ang sakyanan. Di gina ko na ibulag. Lord, magamit sa pamilya, magamit sa trabaho, magamit sa negosyo. Magamit ko sa ministry. Kaanan ko sa Ginoo. Na-declare ko anak. Pero kung di niyo ipagamit inyong sakyanan sa Ginoo, di niyo ipagamit inyong trabaho, inyong negosyo sa Ginoo, ito siya, sa panahon wala ka ng pag-alaga sa Ginoo, tinarong. Malipayon ng pag-alaga sa Ginoo sa imong prosperity. Tanawag sa mitabok din. Therefore, in hungry and thirst and nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sent against you. He will put an iron yoke on your neck until He has destroyed you. Grabe na, bugat tayo. Ayon. And the Lord will bring you a nation against you from far away, from the ends of the earth, like an eagle swooping down, and nation whose language you will not understand. Wala lang mga insik, abot hindi, panito na itong yutan, pakasabot sila gisulti. Singwang kayo, samaan. Gutom. No? Hanggang na, kamu na ito sa basa. Di kapoy na pasama doon na kuman. Daghan ka na kayo sa 60. Unsay may tabo sa mga tao, nag-disobey sa Ginoo. Wala'y klarong pag-alagan sa Ginoo. Ipanalangin na sa Ginoo. Wala gihapon, bugtay, balik-balik ko na ko. Sa alang sa mga duna na income, katudunan na uswag na pagkayo, wala na may problema sa inyong pag-alagan sa Ginoo. Nga naman, dili man mo mabalaga kung mo ano yung simbahan, nga naman, dapat may sweldo, na may income. Di ba? Ay, sakyanan. Pero kung imo ganing irason ang pag-alagan sa Ginoo, nimo irason nimo nga di ka mag-alaga tungod sa imong trabaho ug negosyo, pagod ang panahon kaog sa Ginoo. Kaya para sa ako, ang importante para sa ako, ang atong kalag.
Dili ang mga butang aning kalibutan na. Dayan-dayan na kung sa kahoy pa ni mga dahon ra ni sila. Ang bunga mo gapangitaon sa Ginoo kung basahon ng Bible. Dili ang Ginoo after sa mga dahon, kaning mga kwarta, mga kauswagan, prosperity, dahon ra ni nato. Dahon ra ni. Pero ang gapangitaon sa Ginoo ang bunga sa atong pag-alagad sa iya. Amen. Amen. Hallelujah. Last verse. Last na lang yun. Okay. Hope chapter 36 verse 11. Ano pa? Napaisip ko sila. Okay. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Hindi ka tapa, di ka mamatay pobre. Dili ta mga matay ani pobre. Di ka mamatay pobre. Dili ta mga matay Last, pobre. basta na rin, 128 verse 2. Basta na rin, Psalms 128 verse 2. Yes, siya. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Wow. Yan yung katapat. Blessing and prosperity is yours. Amen. Are yours. Amen. Thank you, Lord. Ina ang kauswagan, talagang kauswagan imo. Yes, Lord. Ours. Asa, bilhin mo na sa kamay. Ay, sabi, Ours. ang Diyos na itong kilagaran, dili tao kung mumakak. Dili ang Ginoo kasulti aning kauswagan, dili ang kasulti ang Ginoo ng mga positibo mga butang para ta ulog-ulogan, para ta mualagan sa iya. Dili kasulti ang Ginoo tinuod kay naas kasing-kasing sa Ginoo nga dili niya gusto ang mga iyang katawhan magantos. Bumitaw kagayuhon niya tong sakit. Kaya niya gusto makita nga magantos ta. Muna paswagon ta niya gusto nga magantos ta sa kalisod. Gusto niya nga ma-enjoy na to ang kadagaya, ma-enjoy na to ang kauswagan, ma-enjoy na to ang mga butang atong ginisar sa atong kasing-kasing. Ang pangutana, kanong wala magyapon ato karon. Lagi siya na baron ganda sa Salmo, sa ganda ito na. Ito siya. The fear of the Lord is lack nothing. Ang pagkahadlok sa Ginoo, mao ni siya ang kung mahadlok ka sa Ginoo, dili makulangan, even kinabuhi ba, dili ka pobre, dili ka dato. Makakaon ka, maka-eskwela. Kinsay na hadlok sa Ginoo. Pero ang iyo sa Bible, pag-abot sa sunod na phrase, iyo siya, but seek the Lord will richly taal kung ito anak ni. Asa ito dapat paglon? Salmo mo to? Pero ang nangita sa Ginoo, makadawat og abundansya ng mga panalangin, ay nana, kita na, wala pa. Margidibo na niya, naglintanan niya. Siri mo ginapunta. No? Ang nahadlok sa Ginoo, dili siya makulangan. Pero ang nangita yun sa Ginoo, makadawat og abundansya ng mga panalangin. Tama din ang Bible nagingon. Si Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dili some of these things shall be added unto you. All good ang pagkasulti sa King James Version. All this, tanaw ni mo ang inabit, wala ay, gilutaw pa kayo. Some of these things na lang. Kung ang King James ngayon, all these things shall be added unto you. Gusto mo ta anak? Amen. Paano ba kayo? Huwag sa dali dito, hindi na pala. Mas kulba kung wag kay panalangin. Mas kulba kung magresolve ka sa Ginoo. Masawa ni mo ito balik kung 28, mag-47, pa mo sa 60. Wala, David. Kung magresolve ka sa Ginoo, matingala ka, yung anak, sige kaliturahon. Magresolve ka sa Ginoo, na yung mga sus, na yung mga sakit, na wala yung hindi patambalan, wala balik. Amen ba? Amen. Malipay ang tanan. Amen. Gandong ta, magtigil kong panalangin para sa inyo. Na kung na-notice ninyo, dili ko pinibig tawag ang tampol. Sabi ninyo, samtang nako ninyo sa ating kataas. Kapatiyo na po ang presensya sa Ginoo. Nanagin pa ko sa ating Ginoo. Ipilatan lang ko. Amen. Nagimita mo ba? Wala katong gusto mo swag, ano mo sa tubangan? Katong gusto mo swag sa kinabuhi, ano mo sa tubangan? Dili ni pirmamente ang Ginoo gayon ani. Yung invite ang Ginoo, ulo mo sa iya.
trabahante, negosyante. Alam mo na yung mga negosyo, mga trabahante, mga pamilya, kung wala yung mga anak, kung kinalag anak. Katong nanubra ang anak, palaygit na. Katong mga kinalag anak, pero katong ninyo, ayaw apil-apil lang itong mga dalaga. Katong lang ninyo, ang gusto anak. Karoon pala daan, saptang katindong mo niya, katong gusto mong anak. Ingna, Lord, maunay ngalan sa anak niya kaya sa isulti daan sa iya ang ngalan. Sa iyong anak, gusto ka anak. Pero kung sobra na yung anak, palaygit na lang. No? Grabe ni Diyos, sultihan na mo. Bisan pagduwa ka sila yung anak, kaya sa pinubuhay. Dili ka makalabaw sa magkatiman sa Ginoo sa imong anak. Iila na nato ng anak, pero kada iya na sa Ginoo, heritage na para sa ato. Kaya abot ang panahon kung nangalagan mo sa Ginoo, kada inyong anak magdalag bahandi dito sa inyong pamilya. Magdala sila dagdag bahandi. Kakuto nila ang mga bahandi sa yung ilang dalo sa inyong pamilya. Na kamo magkinikanan sa inyong mga pag-antos tungkol kinamoy mga anak. Sige lang, taas ang inyong pag-antos, dako ang inyong pag-antos. Dako sa mapanalangin sa inyong pagutol sa atin. Basta inyong tudluhan inyong mga anak sa pagkahandog sa Diyos kung alagan sa Diyos. Yun ay bahala sa ilang kauma. Itaas mong kamot. Isultin sa Ginoo dahil before ko mag-declare, isultin sa Ginoo. Kung saan ka negosyo ang gusto nimo, i-inquire sa Ginoo, inquire sa Ginoo. Kung saan ka kasuwagan ang gusto nimo. Kung saan brand sa sakyanan na gusto nimo. Kinan na musulti ka anak, ano na kay pagtuo, nga ang Ginoo musult mo, muhatag anak. Ayaw ko na una sa iyong income. Ayaw ko na una sa iyong kahitang karoon nga di na ko ni kaya ni balay nga bako. Di na ko kaya ni sakyanan nga bako, asa ko mangita ni bayan ani. Ayaw ko na una asa na. Una-una sa usa ang brand. Kung sa gusto nga sakyanan, be specific mo sa Bible. Be specific. Kaya kabalo ka, kaya nabulog, daghan ka kay kinanglan. Daghan kay priority sa imong kinabuhi. Kung isulti sa Ginoo, unsa, ang andamo na sa Ginoo, one day, makita nimo sa mata, pag-manifest ang gawong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Abri mo baba, isulti, ayaw kayo, palaka na imong tapat makadungog. Mas kaya makadungog na siya, kung muna imong pagkayo, na i-witness, na nangayon kita sa Ginoo. Wala problema na makadungog. Kaya na mag-witness, kaya nangayon ka sa Ginoo, karong adlaw. Di man karong adlaw. Di man April 14, hindi mo naging pangayon sa Ginoo. Ibutan na si Mudemo, ibutan sa imong dayari, nga nangayon ka, naning butangan diya sa Ginoo. Negosyo, expansion, provision, nangayon ka sa imong salary increase, sa imong trabaho, o nangayon pa ba ka sa Ginoo, another income, sa life mo, isulti sa Ginoo. Isulti sa Ginoo. Mga batanon, isulti sa Ginoo. Ang inyong future yung pag-eskwela, magtamo mo sa inyong pag-eskwela. Kaya kung taro mo sa inyong pag-eskwela, manikamot mo sa inyong pag-eskwela, utarpaho mo yung may manikamot na mong sildo. Hindi mo manikamot sa pag-eskwela, ako kayo magabarang sildo. Hallelujah. Sige. Ikaw ko mag-release o panalangin gikan sa Ginoo. Dili ko mo release akong sarili. Gikan sa Ginoo nga mga pulong i-release. Gikan sa Ginoo nga bahante iya gihatag karon. Gikan sa Ginoo sa iyang tipiganan. Iya abrihan ang iyang tipiganan ko niya. Ipupo niya floodgates of heaven. Iya abrihan para madawat nimo. Hallelujah. Hallelujah. Nako ni kabarok. Nag-represent ko sa Ginoo. Kamusulti sa inyo sa iyang ipasulti karong adlaw. Pagdawato nimo. Amay mo baba. Sulti sa Ginoo, be specific. Ayaw ka handog, ayaw ka ulaw. Nay magkadungog. Kay kadawsa sa inyo nagkasulti. Kadawsa sa inyo dahil pangayo sa Ginoo. Tanang ta kadungog sa Ginoo. Tanang ta abangsa sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat tayo sa imong mga katawhan, sa imong mga anak na sa tubangan lugar. Doon na sila pagkandoy sa ilang kinabuhi, Ginoo. Doon na sila ginapadaan pasaka, ginapetisyon diya kanimo lugar. Lord, niya sila Ginoo, nagsulti kuno sa ang ilang ibaki, kuno sa ginagidisar sa ilang kasi. Isip mo kalagan lugar, ang iat sa anointing Ginoo. Ako mag-declare o mga panalangin sa ilang kinabuhi. Okay lang kinipagadawatot Ginoo. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Lord, in Jesus, our prayer, our request, amen to the Lord. Lord, salamat kayo. Ako mag-declarar kung daghang kwarta ng po silang kinabuhi. Mag-multiply ang kwarta na sa ilang mga wallet, sa ilang mga bag. In Jesus' name. Ikaw lang, ay balong Ginoo, dili tanan. Kung sa iyong alagan, magdeklarar o daghang
kwarta, mga material sa utang. Lord, balay, ilang ipangandoy sa kinabuhi nindot sa balay lugar. House at lot, Lord. House at lot, Lord. House at lot, Lord. Hallelujah. Sakyanan, Ginoo. Mga bangkong sakyanan, mga maayong sakyanan. Lord, mga brand ko na sakyanan, Lord, ilang madawat in Jesus' name. Lord, walay musik-musik na nito. Ikaw ang misyonaryo, ikaw ang nagiya sa tanang utang sa kalibutan. Lord, nag-iyon ka, silver and gold are mine. Salamat, Lord, na bubuan mong panalangin, mga negosyante na expand, mga negosyante, Lord, mag-expand, mag-branches sila, Lord, sa nagkalain ng mga gamit, Lord, mga supply, mga talent, yung gamiton, para sila muswa, Lord, wisdom para kanila, Ginoo. Salamat, Lord. So, dawata, bagong sakyanan para kanimo. Dawata, bagong balay para kanimo. Promotion para kanimo. Expansion para kanimo. Dagang kwarta para kanimo. In Jesus' name. Kung sa Ginoo kong kinabuhi. Napaw sa tanan. Gamiton ka sa Ginoo para sa iyang kahimayan. Dawatay soon, gamiton ka sa Ginoo para sa paggalaw kalagya sa imong sandigan sa Diyos. Salamat, Lord. Tanan ka nagpataas, Lord God, sa ilang mga karon. Magkadawat sa mga panalangin kayo mong iandam, kanamong tanan. Salamat, Lord, sa balay, sa sakyanan, sa kwarta, pagbuwagan, expansion, provision, multiplication, Lord God, anointing. Lord, salamat kayo. Salamat, Lord. Puna sila sa imong gabong, Lord God. Salamat, Lord. Pasalamat na so ang Ginoo. Pasalamat din. Pasalamat na Lord. Salamat. Karon na dawat na nako ang akong gipangalan. Karon na dawat ang Ginoo gatong magpugol sa iyo. Pagtrabaho sa mga butang nga imong gipangayo kanya karon. Salamat Lord God, ako ni siniyuhan Ginoo. Mga butang Lord nga imong gipuyan. Wala nimo ni gisulti sa tanang mga tao Ginoo. Apan nagpasalamat ni Lord dili sa Chelsea. Wala kay biyaan, walay magpabili ko. Walay magpabili ko sa kiton in Jesus name. Tanan walay magpasakiton, walay matakbuyan sa walay mahilabtan sa yawa ni mga salamat Lord God, ang mga anak Lord God, makagraduate sila mag-eskwela, ang mga bata protection Ginoo. Salamat Lord, nag-iandam nimo ang mga trabaho Ginoo sa mga president Lord God. Salamat na ikaw ang Diyos na naghanay sa among kinabuhi. Ikaw ang Diyos na nagapanalangin ka namo, nagapawswa ka namo, dayon ka namo hangtod sa kahanturan. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God for the word of God. Now this time, let us prepare our tithes and our offering. But before that, for our announcement, to all the couples sa tanan ng mga magtiayon, we are going to have our couple service this afternoon at 2 p.m. So be here before 2 or on time kita. Ato yung i-practice ang Christian time, dili ang Filipino time. So magsugod na nga ang service on niya, alas 2. Early na mo siya, kay para makaulit po sa iyo ang couples, kay naapabay mga bata nga nabilin sa panimalay. So, unya, magkita-kita ta sa tanan nga mga magtiayon, magkita-kita ta unya diri for our fellowship. Next, this coming Friday also, na atay Soki. So, we invite everyone na sa taga-Panabol to join sa ato ang Soki to teach us how to worship, to praise the Lord, pagbaba diha sa presensya sa Ginoo. The next Sunday, na usay youth service sa tanan pud ni siya nga mga batan-on na apon may fellowship next Sunday. Okay? So unsa pa ba then padayon ta sa pag-appeal sa atong mga ministries. We encourage and invite everyone to find your place diri sa ministry, pangita gyud mo para diha gyud mo madasig. So we encourage you mag-appeal gyud sa mga ministries labaw na sa ato ang mga Bible studies o sa ato ang weekly nga mga fellowship o ang ato ang midweek prayer meeting. So mag-appeal ta kay mao na siya isa mga kapaligon sa ato. Okay, so mao lang na siya ang ato announcement for this morning.
This time, let us give our tithes and our offering to the Lord. Magsugod na sa ato ang mga kabataan. And young people, kabuntaga or first time nga nakaapil sa ato ang palimbaw na ba? Ay okay lang ba sa ato ang bisita to please come forward for you to be recognized and acknowledged. Ubanan lang kung kinsa nag-invite, ubani ang inyong bisita kung kinsa nag-invite sa para dili sila maulaw mo ani diri sa atubangan here, then atubang sa congregation. Praise God sa ato ang mga bisita karong kabuntaga. I know biling ni siya aksidente nga bisita karon, but it's the Lord's will that this morning ang ating mga bisita makaapil sa ato ang panimbahon karon. Ayan, praise God. To all our visitors, you are very welcome here at Divine Healing Life-Changing Church. And we as a church, we are so glad nga na atay bisita. Amen ba? Let us welcome our visitors with a big round of applause. Kanang-kanaan silang ba? Kanang gusto ka ba nakba? Ayan, balik din mo. Hoping and praying nga dili kini ang katapusan, but mo ni atong sinugdanan nga mag-uban ta sa pagdagag sa Ginoo. To all our visitors, pabilin lang mo diha kay pakantahon mo na isa-isa. A joke lang. We are going to render a prayer for you. At the same time, let us all stand and let us close this service in a word of prayer. Let us pray. Yes, Heavenly Father, Lord of God. Lord, salamat, Father of God, Lord God, for the successful Sunday service, Lord. Salamat ka kayo, Lord God, sa imong pulong, nga Lord, nga kami yun ang matagusan yun ka na mo, Lord of God, nga kami yun obedience, yun ihaa kanimo. And Lord, madawatan yun na mo, Lord, ang abudansya, ang panalangin nga imong ihatag ka na mo, God. Lord, salamat kayo, bisan pa man, Lord God, sa tayo sa offering, Lord. Salamat, Lord, kayo kami mga panalangin, O God, Lord, kung pilo pa yun ugan, Lord God, sa nagahatag, nagabalik ni ini, Lord. And Lord, isa pa man, Lord, sa mong bisita karon, Lord, we pray and I declare, Lord, ugan, nga Lord, nga dili ka ni ugan, Lord, ang katapusan nila, ugan, but Lord, kini ang sinugdanan nila, Lord, sa pagpangalaga yun, dihaan ni mo, Lord. And Lord, salamat kay ikaw yung panalangin kanila, ugan, nga agabudan siya, yun, dihaan kanila. Salamat, Lord, and Lord, sa pamilya ugan, Lord, na pastor, pastora, Lord, and Lord, we declare, ugan, sa taas pa yun, Lord, nga kinabuhi, nga Lord, imong ihatag kanila, Lord, kung daghang panalangin, ugan, nga imong ihatag kanila. And Lord, salamat bisan pa man, Lord, God, sa pagpanguling na mo kabuntaga, Lord, salamat nga mga kauling kami og safe and sound, Lord, sa mong matag panimalay, Lord, God. Salamat, ugan, Lord, ikaw ginabuhang ikaw sa kinabuhi, ugan, in the mighty name of Jesus, ugan, in Jesus' name, amen, amen. Amen. Sa among mga bisita, you may now go back to your seat. Daghan kayong salamat. And para
dayon ka sa pagtindog, let us lift our hands to the Lord, and all together, let us sing our benediction song. May the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be upon us always in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless us all. Dapat sa matong ikaduhang panibahon, maayong buntag ka natin tanaw.